Maaari mo bang labanan ang mga katangi-tanging mga pagkaing manok na bet ko? Hindi kaya dito ako pupunta, pakita sa iyo ang dalawang pinakakapaki-pakinabang at nakakagulat na paraan kung paano ang mga pabrika ay nagpapalaki ng kanilang mga manok. Para doon, pinakaunang paraan, simulan natin ng diretso sa pagpisa. Hayaan silang gumuhit ng malambot na karpet o sapin para sa mga itlog na malapit na nilang gamitin. Ang mga espesyal na makinang ito para ipagkalat ang kama ng pantay-pantay at lubusan upang ang mga sisiw ay makaramdam na parang tahanan dito. Ang espesyal na makinang ito ay ginagamit dito upang maingat na ilagay ang mga itlog na iyon. Ng mga tray sa sariwang bedding ay inaayos niya ang temperatura nitong bukas na hatching center at tingnan ang mga iyon ang gaganda ng mga bagong silang na sisiw. Sa paglabas nila sa mga itlog, my goodness mga kaibigan din ito, cute hawakan, hinintay lang nila mapisa lahat ng sisiw. Kaya nila ilipat ang mga ito sa kanilang nakalaang mga unit kung saan sila ay lalago sa magandang buong pakete ng karne. Magandang kabataan, mga manok sa tingin ko ay gutom na gutom ang sisiw na ito. Pero huwag kang mag-alala, kaibigan. Darating na ang iyong pagkain kaya sa lalong madaling panahon, tinitiyak ng mga taong ito na ang kanilang mga batang sisiw ay nakakatanggap ng mataas na kalidad ng nutrisyon. Mula sa sandaling sila ay mapisa na sila ay naghahanda ng organic feed na may kasamang timpla ng aming tinanim na mais at expeller pressed soybeans. Ang pinaka ang pamamaraang ito ng proseso, hindi kasama ng soybeans ang paggamit ng hexane, isang kemikal na solvent na karaniwang ginagamit sa conventional feed processing para maiwasan ang pagpapakain sa kanila ng anumang kemikal. Tingnan ang automated system ng pagpapakain sa mga sisiw na ito para hindi sila magutom o mapabayaan. Kumain lang sila ng tamang dami ng pagkain ngunit hindi ibinalik ang mga auto-feeding bowl kaagad. Maraming modernong poultry farms ang gumagamit ng nipple watering system kung saan ang tubig ay binibigay patak-patak sa sistemang ito na katutulong na panatilihing malinis ang tubig at binabawasan ang mga dumi ng manok na tutukin ang utong na naglalabas ng isang patak ng tubig sa isang oras na panoorin ang dalawang magagandang sisiw na nagchichismisan tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang aming mga video. Tandaan na sa bawat araw na lumilipas, ang mga sisiw na iyon ay parabang nakasama natin sila araw-araw ng maayos. Sa list, ang pamamaraan na ito ay mahusay at sinisiguro ang isang patuloy na supply ng sariwang tubig. Dahil din ang kanilang mga tuka ay hindi idinisenyo upang lumulok ng malalaking halaga sa sandaling pabahay ng isang malalaking bilang ng mga chicks sa isang solong malaking hall. Pinapakinabangan ang mahusay na paggamit ng espasyo. Ang setup na ito ay nagbibigay daan sa mga magsasaka na pangasiwaan at subaybayan ang mga sisiw ng mas madali kumpara sa maraming mas maliliit na lugar. Sa isa pang dahilan, maaaring ito ay nilagyan ng mga advanced na sistema ng kontrol sa kapaligiran na kumokontrol sa kalumigmigan ng temperature, ventilation, and lighting. Everything is under control. And of course, they keep monitoring all those chickens regularly. Mas madaling bantayan nila ng ganito, di ba? Pero hindi ibig sabihin na hindi pwede ang mga individual na incubation centers. Mahawakan ng maayos, ipapakita ko sa iyo ang isang perpektong halimbawa niyan. Sa sandaling habang ang mga manok na ito handa na magpadala, tingnan ang cool na modernong makina na ito na mas katulad ng isang sasakyang pangalagaang para may dumating na mga manok at nung sinabi kong spaceship, isinadya ito bukod sa manumanong paghuli sa malalaking manok na nagiging mas marami tulad ng paglalaro sa kanila at paghahabol sa kanila sa buong espasyo na ginagamit nila itong sophisticated machine upang mahuli at ligtas at madaling dalhin ang mga manok lalo na ang disenyo. Ang mga basket ay dumating na ngayon sa proseso sa loob ng bahay ng pagpisa at pagpapalaki ng mga sisiw mula sa simula. Ito ang magiging eksaktong proseso ng pagpapalaki ng mga sisiw sa loob
loob ng ilang mga independenteng sentro. Gaya ng sinasabi ko sa iyo noon, na sandaling ang lahat ng maliliit na sisiw ay lumabas sa mga itlog na dinadaanan nila sa mga conveyor belt kung saan kailangan nilang kumplituhin ang kanilang pagdalo at pagtatapos ay ilipat patungo sa mga panloob na sentro kung saan sila itatago upang makuha ang kanilang natitirang bahagi ng paglago. Ang ilan sa inyo ay maaaring alam na ang ilang masyadong clinging mga manok na inaasar ka ng walang dahilan sa tuwing dadaan ka sa tabi nila. Naranasan mo na ba, dude, yan ang pinaka-nakakatakot kapag tinusok ka nila gamit ang kanilang mga tuka. Patuloy na dapat mayroon kang ilang magagandang kwento na ibabahagi. Drop sa section ng komento na gusto naming basahin ang iyong panig ng mga kwento. Dahil ang mga manok na ito ay ganap na handa na iproseso pa ay inaalis nila ang kanilang CIV na parang mga tray. Para madali ang mga manok, nilipat sa conveyor belt na hahantong sa mga beauties na ito na makolekta at madala ng madali. Sandaling umalis ang mga manok patungo sa kanilang susunod na destinasyon na ipinapakita namin sa iyo ng kaunti. Hayaan ang mga taong ito na linisin ang nakapagtatakang lugar na hindi nila sinasayang ang dumi ng manok. Sa halip ay maingat nilang gamitin bilang natural na pataba. Sa sandaling ihatid ang mga manok na ito sa pasilidad na ito kung saan gaganapin ang mga huling pamamaraan ay pumasa sila sa pamamagitan ng center na ito na puno ng asul na liwanag na may mga katangian ng disinfectant para alisin ang bakterya ng mga manok. Kailangan ko lang ng sandali kung natutuwa ka sa video na ito. Mayroon siguraduhin na pindutin na sumuporta sa amin. Talagang kailangan namin ng iyong suporta upang patuloy na gumawa ng mga video tulad nito at magdala ng kawili-wiling nilalaman para lang kayong mga manok na ito ay magalang tratuhin ng isang tahimik at makatao na proseso ng pag-render upang matiyak na ang mga manok ay walang kamalay-malay at insensible sa sakit bago sila iproseso ng mga nakamamanghang manok na may electric water bath ay isa sa mga inaprubahang paraan para mabawasan ang kanilang paghihirap at magbibilis. Ang proseso ngayon ay ang proseso ng paghuhugas kasama na ang kanilang panlabas ng magbalahibong balat ay aalisin sa tulong ng isang bungkos ng mga otomatikong makina. Ang prosesong ito ay medyo kasisiya kung makikita lamang natin kung gaano kabisa ang mga makinang ito ng otomatiko at maayos na ipinutol ang mga paan ng sisiw at inipon ang mga ito. Sa isang hiwalay na silid ay makikita mo ang maraming mga kamay ng tao tumutulong habang ang buong proseso ng paghiwa ng karne ay tapos na, ngunit ang kanilang abala ay nabawasan at karamihan ay kailangan nilang manatilihin ng isang mata sa pamamaraan o gumawa ng kaunting tulong lamang. Kung saan ang presensya ng tao ay kinakailangang totoo, ito ini-scan at sinusuri para sa ilang mga pagsusuri sa kalidad. Sa mga hindi makabawbi, ang mga pamantayan ay ilalabas at masasayang kaagad upang matiyak na ang dekalidad na karne lamang ang mapoproseso. Para sa ang ating seguridad sa kalusugan, ang ilan sa buong karne ng manok ay pinapadala sa mga karagdagang istasyon kung saan ang marinasyon ay kinakailangan upang mapanatili ang ating panlasa natupad dahil nagsimula na ang tunay na proseso. Magsimula tayo sa kung saan nila binibitin ang mga manok na may matibay na suporta. Kaya ang madaling hiniwa ng mga makina, ang mga pakpak magkahiwalay pagkatapos ng wings, ay ang harap na kalahati ay pinutol ng epektibo at modernong makinarya upang ang mga tao ay makalayo.